Dalawang case studies po ang hihimayin natin ngayon in relation to free speech. Una ay yung situation ni Congressman Percy Sendanya. Pumapasok ba 'to sa free speech? Ano ang Ano bang tinitignan natin ngayon? Oo, 'di ba? Where's it from? Ito ay isang cartoon, caricature na pinost ng isang artist. Okay, in any case, umiikot po tong picture ngayon, itong caricature na ito. Si Richard Art. Ang pangalan. Di ba sinend ko sa'yo? Signed nga ata nung nag-circulate. And Prof. Sendanya, Representative Sendanya did not take this lightly. Sige. Ang sinasabi ko sa mga artist, kapag gumawa sila ng caricature, ay hina-highlight talaga nila yung pinaka unique characteristic ng tao, diba? At ang madalas na ginagamit ngayon sa social media ay kaya pag si Duterte, ginawa mo ng caricature, yung napakalaking butas-butas na ilong ang pinapakita nila. Dahil yun yung pinaka-distinct feature niya. So, ang sinasabi dito ay, yan ang pinaka-distinct na characteristic ni Percy, kaya yan ang ginagamit nila. Okay, but ano ba yung context ng cartoon, di ba? Kasi political ba to? I mean, I understand kung political art, di ba? May context ka ng pag-criticize. But then, hindi yun, has nothing to do with the physical features ng public official na kinikriticize mo. And as far as I can tell, walang context. Diba? Walang context to. And as I said earlier, hindi naman natuwa si Representative Sendanya or si Mother. Sabi niya ay this is pang-humiliate sa mga tao may kapansanan. Halimbawa ito pero kasi itong isang vlogger, pangalan niya ay Miko Pogay. And he's making fun of Percy Sendanya in terms of ayan So, obviously, this vlogger is a DDS vlogger. So, galit na asar siya kay Percy for criticizing the Duterte. But this is the way he vlogs, making fun of itong unique, itong disability ni Percy. So, is this part of freedom of expression or speech? Hindi, because he's already making his speech. That's form. Diba? I mean, kung meron siyang issue with what Percy is saying, yes, then he can say it. Without mocking his disability. And by the way, si Percy got without a mocking stroke. Percy via his disability. Yeah. Na-stroke po siya. Kaya ganyan ang itsura niya. And he's considering legal action. I looked at it, hindi pa klaro sa news kung anong klaseng legal action ang balak niyang isampa. Because pero tingin niya it's not even personal. It's about making fun of people with disabilities. So may distinction ba doon sa pagkakaroon ng feature versus disability? May nagkaroon ng ano? Disability kasi yung kanyang that's different, diba? Yung face niya Kung tingnan niyo yung mga caricature kay Trump, it's the hair. It's always exaggerated. But that has nothing to do with yung message. Yung political cartoon. In this way, parang, okay, so you have a caricature and what is your message? Wala naman siyang kasamang context. He just threw it out there. So it becomes, so naintindihan ko yung panig ni Percy. Diba? So, ang tanong ay, is this free speech? Nasaan ang boundary? May boundary ba pagdating sa free speech? Yes. At ano yung boundary na yon? Bago tayo tumungo sa pangalawang case study natin. Diba? Yun nga. Ito may dalawa tayong Supreme Court rulings na nahanap, no? Yan. There are certain types of speech which are not covered by the guarantees of free speech of the Free Speech Clause. Sabi ng US Supreme Court na inadopt natin dito sa Pilipinas, libel, lewdness, obscenity, profanity, insults, and other fighting words which causes harm or tends to disturb the peace are deemed as low value speech. So hindi mo yan pwedeng sabihin na, oy,
pwede kitang laitin dahil gusto ko. Naintindihan niyo po yun? Akala ko natuto na si Prof. Dan sa pag-switch ng screen. Yan. So that's one of the rulings. So habang lahat tayo ay may karapatan na magsalita, freedom of expression, freedom of speech, freedom to assemble, wala po dito ang absolute. At kung nanglalait ka lang at puro or kabastusan, hindi mo pwedeng sabihin na protected speech yan. Kaya nga tayo may batas sa libel which prevents us from imputing wrong to another person. Okay? So I think we all have to understand that na hindi po absolute yung ating kalayaan. And just to drive home the point, no? Isa pang case. Teka lang, tatanggalin ko yung ating banner para makitang mabuti. Yan. Ayan. Yung unang case, the Hiderian case. Very, very, very recent. And si Percy dun ang kinasuhan. Si Will Hiderian et al. Freedom of expression, the right of speech and of the press is to be sure among the most zealously protected rights in the Constitution. The constitutional right of freedom of expression may not be availed of to broadcast lies or half-truths. This would not be to observe honesty and good faith. It may not be used to insult others, destroy their name or reputation, or bring them into disrepute. This would not be to act with justice or give everyone his due. Yan po ay mga provisions sa civil code. In other words, when we exercise our rights, dapat in accordance with those principles na binasa ko sa inyo. Ano yung binasa mong principles? Yun nga. Ulitin mo. Balik mo. Akala ko naman memorize mo. O yan. Civil code, hindi ko yun memorize. And in this case, hindi ko makita. Yung mga naka-quote po dyan, yan. Dapat ay To hindi observe ginagamit pang honesty. insulto, hindi din dapat ginagamit pagpapakalat ng kasinungalingan or medyo kasinungalingan. Half-truth Kalahati. Dapat hindi ginagamit pang insulto o paninira ng pangalan at reputasyon ng isang tao. Ano yung, or bring them into disrepute. Siraan. Oo, para siraan ng isang tao, no? Okay. Sa civil code kasi po, pag exercise natin ating mga karapatan, dapat may guidelines yan. Hindi yan basta-basta inaabuso. So, that's a lesson for the first case study, no? Hindi absolute and certainly not in cases where naninira ka lang ng tao, hindi naman siya speech in the sense na political speech. Kasi wala naman siyang context na kinikriticize. Correct. Si Percy. So that may not fall under the right to free speech. Ano ko ina-attack lang nila si Percy dahil hindi sila nag-agree dito dahil Percy belongs to Akbayan, 'di ba? Dahil kakbayan siya. Okay lang yun. O yung mga prinsipyo pinapanindigan niya sa Akbayan, tinitira siya. Okay lang yun. Kung prinsipyo, he can disagree. Oo nga. Tapos sabi nila nagdi-disagree siya, therefore kaya nila ginawa yung caricature na yun. Pag disagree ka, there's no need for you to malign. Oo. Diba? But how do you differentiate it dun sa mga usual caricature na nakikita natin ng mga politiko? Yes, but where do you see them? Di ba sa political cartoon? Oo. Diba So may political messages. So hindi lang siya page. simpleng cartoon ng isang tao kung hindi may political message na pinaparating itong mga cartoons na to. Diba? Yeah. So ang problema natin dito sa cartoon ni Percy na ginawa nila ay, balik natin ha, may political message ba na sinasabi dito sa cartoon na ito na sinasabing inaangkoran ng isang karapatan ng pamamahayag? I didn't see any. Diba? Yan lang na lumabas eh. Oo. Actually, marami pang iba. May mga iba pang I cartoons. mean, walang Pero ito context. yung pinakamainit. Yung kanina, yung pinakita ko sa iyo si Pogay na supposedly ay nagvo-vlog pero ginagaya niya, minumock din niya yung disability ni Percy. Is that part of freedom of expression?
No, I don't think so. Alam mo yung contradiction dyan sa Pogay na yan, parang nakakita ako sa kanya na, irespeto natin ang disability ng mga tao, ganyan-ganyan. Tapos ginagawa naman niya kay Percy. Yung mga walang consistency, no? Yeah. Kaya yung mga prinsipyo na yan eh. Yung speech na pinoprotect ng Constitution is that which, in that case, yung thought na nilalabas mo na binaverbalize mo. Mm. Although speech also can come in the form of art. Mm. You have to be able to show ano yung political message Mm. doon sa caricature na yun. Oo. And I don't see anything.